Alam nyo ba na merong 8,000 plus convenience store dito sa Pilipinas? Pero ang kalahati nun ay 7-Eleven na merong 4,400 plus stores. Pero bakit? Bakit masigit pa sa kalahati ang total ng 7-Eleven? Dahil ba sa pagkain, sa service, or sa variety? Well, hindi ko alam. Kaya for 24 hours, dito lang tayo kakain sa 7-Eleven. Here are the rules. Rule number 1, bawal pumunta sa parehong convenience store. And rule number 2, bawal bumili ng parehong item. And rule number 3, meron tayong 250 pesos na budget. And rule number 4, Dubai Chewy Cookie. Ayoko na boy! Ayoko na, kanina pa ako nandito. Sarap. So, nakauwi na tayo after a very long ride. Grabe, sobrang init ang aga pa lang. Hindi ko alam kung ano ba yung challenge. Kumain ng 7-Eleven per 24 hours o magbike papunta sa 7-Eleven. Buti na lang talaga meron akong biniling gulp na inumin. Kasi habang nagbabike ako, para talaga akong hihimatayin kung wala akong iniinom. Anyways, for this breakfast, ang mga in-order nga pala natin, Choco Pao, tuna cheese melt, at saka spicy chicken, at saka spicy mayo chicken gimbap. At meron din tayong medium size na gulp kasi wala silang Slurpee. Ay, yung hinahanap ko Slurpee, pero wala silang Slurpee. Anyways, ang total na nagastos natin sa breakfast na to is 215, 20, something. Sa tingin ko, mabubusog naman ako dito. Anyways, nainit na natin sila and we're ready to eat. Honestly, expectation ko dito sa 7-Eleven, dapat quality yung mga pagkain nila. And dapat sulit na sulit to sa binayad ko. Kasi nga, convenience food to Conveniency. Convenient. Ayoko magsabi ng masama pero ba't ganun yung lasa niya? Ba't ganun yung lasa mo? Hindi ko alam kung chocolate to or bean or something. Pero hindi ko malasahan yung chocolate. Kung meron tayong rating, I rate this, huwag nyo kunin, huwag nyo bibilin. Huwag nyo bibilin to. Anyways, dito naman tayo sa tuna cheese melt nila. It's not bad. It's not bad. Sobrang sagi na ng tinapay. Siguro kung i-rate ko to, sa bilhin nyo na. Anyways, dito naman tayo sa pinaka-excited akong kainin. Which is yung spicy mayo chicken kimbap nila. Ang lungkot naman ng mga pagkain. Other than that, breakfast meal ng 7-Eleven, I'll give it a 2 stars. Pwede na. Sana sa next na 7-Eleven merong Slurpee na malaki. Anyways, teleport. 2 AM na. Ang init kasi. Tara na nga, labas na tayo. Ang init talaga boy. Ang init. Init. So, time check. It's 3:20. Magpahinga lang ako ng 20 minutes and naligo ako kasi grabe talaga. Nakakapagod. Sobrang init sa labas. As in. By the way, ang sarap ng Slurpee Anyways, meron nga pala tayong dalawang item which is ang lasagna and ang pork barbecue. And ang total price natin is 256, which is not bad. Uy! Look at that! Meron tayong dalawang barbecue, may kanin, tapos meron tayong something na sauce. It exceeds sa expectation ko kasi ang laki ng barbecue nila, tapos mataba, may taba. No? And may laman, ayun yung mahilaga, may laman siya. Pero, ang tanong, pasok ba to sa lasa? Not bad.
Not bad! For a convenience store barbecue, di naman nila tinipid sa laman. Siguro mas dinamihan lang nila yung taba. Ayun, no? Kitang-kita nyo naman, no? But at the end of the day, this is a convenience store food. Barbecue na 7-Eleven, I think I'll give this must buy. Bilhin nyo na. Pero anyways, tignan natin kung ano, yung next meal natin. Meron tayo ditong lasagna. For 72 pesos, meron ka ng 1-piece lasagna, tapos 2 tinapay. Ay, hindi na matigas. Akala ko matigas. Makunat na pala. Other than that, is a convenience store lasagna. And sa nakikita ko, parang matcha-challenge tayo dito ah. Pero sabi nga nila, don't judge the book by its cover. Tikman na natin. Hindi ko masasabing hindi siya masarap. Hindi ko rin masasabing masarap siya. For a convenience store lasagna, kung paano mo siya iniisip, ganun din yung lasa niya. Kulang siya sa meat, kulang siya sa tomato, kulang siya sa asin. Pretty much yung nalalasa mo lang kapag kinain mo to, yung noodles or yung lasagna something. Basta yung noodles niya. Overall, ang lunch experience ko sa 7-Eleven, I think I'll give them a solid 4-star. Masarap siya. It's not bad. It's actually not bad. Anyways, tatapusin ko lang tong meal ko and then dinner na tayo. Let's go. 6 na. 6 na. Magagabi na. Hingi ng aso. Ang sakit ng katawan ko. Ang sakit ng katawan ko. Grabe boy, tignan mo naman itsura ko. Lamok ng lamok. So, it's been 30 minutes. Wala na nakauwi ako at grabe! Nakakaya kasi tignan mo naman, no? Paano ako magbablog? May viewer ako na. May viewer ako! But anyways, nakabalik na tayo sa bahay at nakakuha tayo ng red velvet whoopie pie. Meron na rin tayong pork steak at Biscoff cake. Nakakainis kasi hindi ko nahanap yung Dubai Chewy Cookie ng 7-Eleven, which is yung lagi kong hinahanap. Simula umpisa, yun na yun. Hiyang-hiya na nga ako mag-vlog, nasa harap pa kita eh. Pero anyways, wala naman tayong magagawa. No, kaya ang binili ko na lang is ang Biscoff cake nila. Actually, nagtaka nga ako eh. Akala ko makakabili pa ako ng inumin. No, kasi pagkaska ng pork steak, pati na itong red velvet whoopie pie, 150 lang. Tapos nung pagkaska ng Biscoff cake, 250 pesos na yung total. Pero okay lang kasi wala rin naman silang Slurpee. Kain na tayo. Kain natin ang red velvet whoopie pie. Kitang-kita nyo naman sa reaction ko, no? Masarap siya, guys. Hindi siya ganun katamis, pero malalasahan mo yung red velvet, pati yung icing sa gitna. Bilhin nyo na to. Bilhin nyo na. Next, try naman natin tong rice meal nila, which is, I'm quite excited kasi sa nakikita ko, meron siyang buong-buong onion. So, tignan natin kasi halos lahat ng kinain ko ngayon walang sabaw eh. Siguro ganun lang talaga yung mga pagkain sa convenience store. Napaka-mild lang ng lasa nila. Siguro dahil sa mga nilalagay nilang mga preservative. Pero masarap siya. It's not bad. It's actually not bad. It's what you expect sa mga convenience store, mga ready-to-eat meal. At ang beef steak nila, mare-recommend ko to sa inyo guys. Napakasarap niya. No, it's not bad. It's not bad. Dito naman tayo sa pinaka-excited ako. Ang Biscoff cake ng 7-Eleven. Hindi siya ganun katamis. Masarap yung niya, yung cake niya. Masarap yung icing. Ang sarap. Ang sarap. Anyways, I think that's it for this video. Nahiya pa kasi talaga ako mag-record sa labas. Pero once na nasanay ko na yung sarili ko, if I keep on doing this, masasanay rin ako at magagawa ko na yung mga mas maganda pang video. Kaya kung meron man nanonood, lagi niyong tatandaan. Every single day is a small step. It's a step towards your dreams. Maliit man or malaki yung pangarap mo. Basta lagi ka naglalakad, patungo roon, maaabot at maaabot mo yun. Bye-bye!